Morning everyone. Isang pinagpalang umaga po sa bawat isa. Saan mang panig kayo naroon, kayo po ay nawa nasa mabuti po kayong kalagayan. At sa araw na ito po ay darako po tayo sa isa na namang gawain para sa Panginoon. Yamang tayo po ngayon ay nasa ECQ. Tayo ay balik po dito sa ating social media. At salamat sa Diyos sapagkat siya ang nagbibigay sa atin ng kalakasan, kalusugan, nagbibigay ng proteksyon kung bakit tayo ay may buhay sa bawat araw na kanyang nilikha. So hayaan po muna natin na purihin natin ang Panginoon at awitin natin ang Panginoon ng isang awitin na pagsamba sa Kanya. Let us worship the Lord because every one of us is created by the Lord to worship Him in the Spirit and in truth. I worship You, Almighty God. There is none like You. I worship You, O Prince of Peace. That is what I want to do. I give You praise, for You are my righteousness. I worship You, Almighty God. There is none like You. I worship You, Almighty God. There is none like You. I worship You, O Prince of Peace. That is what I want to do. I give You praise, for You are my righteousness. I worship You, Almighty God. There is none like You. There is none like You. There is none like You. Ama naming sumasalangit, nagpupuri po kami at nagpapasalamat. Tunay nga, Panginoon, Ikaw ay walang katulad, Ikaw ay walang kapantay. Ang pag-ibig Mo ay hindi nagbabago. Ikaw noon, ngayon at magpakailan pa man. Marami pong salamat. Ito pang aming sa panalangin, may kalakip na pagpupuri sa pangalan ni Jesus. Amen. Okay po, isang mabiyayang umaga pong muli sa bawat isa. At ang tatalakayin po natin ngayon ay patungkol sa katotohanan laban sa kasinungalingan, or the truth versus false. At ang teksto po natin ay matatagpuan sa 1 John chapter 4 verse 4 hanggang 6. Ang sabi po dito, You, their children, are from God and have overcome them, because the one who is in you is greater than the one who is in the world. They are from the world and therefore speak from the viewpoint of the world. And the world
listen to them. We are from God, and whoever knows God, listen to us. Whoever is not from God does not listen to us. This is how we recognize the spirit of truth in the spirit of falsehood. Pinagpala ng Diyos ang pagkabasa ng kanyang mga salita. Ang kasinungalingan ay lagi pong nauuna sa katotohanan. Ngunit, sa bandang huli, nakikita at nahahayag ang katotohanan, at ang katotohanan always prevail. Iyan po ang katotohanan na nangyayari sa ating ngayon. Kaya sinabi dito ng salita ng Diyos na tayo ay mga anak ng Diyos at tayong lahat ay nagtatagumpay dahil mas makapangyarihan ang tinanggap natin tumutukoy sa ating Panginoong Hesus. Mas makapangyarihan siya. Ang kanyang pangalan ay napakadakila, na anupat ang lahat ng nasa langit, nasa lupa, nasa ilalim ng lupa ay luluhod sa kanyang harapan. At ang lahat ng labi ay magsasabing siya ay Panginoon sa ikakaluwalhati ng Diyos Ama. Mas makapangyarihan ang tinanggap natin kung kaya tayo ay nagtatagumpay. Nagtatagumpay, ang ibig sabihin po niyan ay may labanan na nangyayari. At ang labanan po ngayon nangyayari ay hindi sa pamamagitan ng digmaang pisikal. It is not against the flesh and blood, but our battle is against the spiritual power in the darkness. In verse 5, they are from the world and therefore speak from the viewpoint of the world. In the word, listen to them. Sa kasalukuyan mga kapatid, mga minamahal kong mga kababayan, nais ko pong magbigay sa inyo na mga literal na mga nangyayari sa ating mundo. Lalong-lalo na tayo ay nasa gitna ng pandemya. Na ang mga tao po ngayon ay wala pong ibang inaabangan kundi ang mga ilalabas na mga datos patungkol sa mga nangyayari sa ating kapaligiran. Ang pinapakinggan ay iyong lamang may mga kapangyarihan, iyon lamang may mga katungkulan, iyon lamang may mga kilala sa lipunan, mga mayayaman. Ito po ang pinapakinggan. They are from the world and therefore speak from the viewpoint of the world. Ang mga eksperto at mga dalubhasa sa kanilang mga larangan, lalong-lalo na sa medisina, iyan po ngayon ang pinapakinggan ng mundo. Why we have one protocol, world protocol? Dahil ang pinapakinggan po natin ay mga eksperto. Ang pinapakinggan ng mundo ay mga dalubhasa. Ang salita ng Diyos ay hindi nagkamali. Ang mga makasanlibutan daw ay nagsasalita patungkol sa sanlibutan. At nakikinig sa kanila ang mga taga-sanlibutan.
Ngunit tayo ng mga anak ng Diyos, mga hinirang ng Diyos, mga sumasampalataya sa ating Panginoong Diyos, ay hindi tayo nakikinig sa kanila. Sapagkat lantad at hayag sa atin ang kanilang mga ginagawang mali. This is how we recognize the spirit of truth in the spirit of falsehood. Ang sabi po dito, ang mga nakikinig sa mga lingkod ng Diyos ay yun lamang mga hinirang. Iyon lamang mga pinili. Subalit, yung mga hindi hinirang ng Diyos, yung hindi pinili ng Diyos, ay hindi makikinig sa mga lingkod ng Diyos na nag-ahayag ng kanyang mga salita. Bakit nga po ba kayo makikinig sa akin? Kilala po ba ako? Hindi. Mayaman ba ako? Hindi. May katungkulan ba ako? Wala. Pero ako ay tinawag at pinili ng Panginoon upang ibahagi ang salita ng katotohanan, na ang katotohanan ito nagmumula lamang sa kanyang mga salita. Sapagkat sinasabi din ng banal na kasulatan sa John chapter 8 verse 32, you will know the truth, and the truth shall set you free. I would like to give you a scenario in John chapter 17 verse 9. Matthew chapter 28 verse 11 up to 15. While the women were on their way, some of the guards went into the city and reported to the chief priest everything that had happened. Ito pong mga woman na tinutukoy dito ay ito po yung mga tatlong Maria. Isa na po dito si Mary Magdalene, na kung saan pumunta doon sa libingan ng Panginoon upang tingnan ang Panginoon. Subalit sa panahong iyon, ang Panginoon ay nabuhay na maguli. At sinabi ng anghel sa kanila, pumunta kayo sa mga alagad upang sabihin at ibalita na ang Panginoong Hesus, katulad ng kanyang sinabi na siya ay mabubuhay na maguli. At sila nga po ay, ang sabi dito, while the women were on their way, some of the guards went into the city and reported to the chief priest everything that had happened. Yung mga kawal po na nagbabantay doon sa libingan ng Panginoon, na kung saan namasdan nila ang pagkabuhay na maguli ng Panginoon, nakita nila ang anghel na nagniningning ang kasuotan na isang maluwalhating kalagayan, na ano pat dito, kung babasahin po natin ang mga previous verses, ay sila po ay mga nangahimatay dahil ho sa kaningningan at kaluwalhatian na nakalang namasdan sa ating pagkabuhay na maguli. At sila din po ay dali-daling pumunta sa mga punong pare, punong saserdote, upang isa-isay ang kanilang mga namasdan at ang mga nangyari patungkol sa pagkabuhay na maguli ng Panginoon. Verse 12, when the chief priest had met with the elders and devised a plan. Yung mga puno ng mga relihiyon ay pumunta sa mga punong bayan at nagkaroon po sila ng pagkakaisa. Yung punong saserdote at ang punong bayan ay nagkaroon ng pulong at nagkaisa silang gumawa ng isang plano. A devise a plan. At ang planong ito, number 1, sabi dito, they gave the soldiers a large sum of money. Mayroon pong pagsusuhol, mayroong scam na nangyayari. Ano yung suhol? Ano yung suhol? Verse 13, telling them, you are to say, his disciple came during the night and stole him away while we were asleep. Yung katotohanan tungkol sa pagkabuhay na maguli ng Panginoon
na namasdan, nakita na mga kawal ay pinalitan ng kasinungalingan na ito ay ninakaw ng mga alagad habang sila ay natutulog. Iyan po yung suhol. Iyan po yung bayad sa mga kawal na nagsalita ng katotohanan sana, ngunit dahil sa suhol, yung katotohanan ay pinalitan ng kasinungalingan. In verse 14, if this report gets to the governor, we will satisfy him and keep you out of trouble. At kung makarating man ito sa mga gobernador, wala kayong dapat ipag-alala. Kami na bahala sa inyo. Verse 15, so the soldiers took the money indeed as they were instructed. And this story has been widely circulated among the Jews to this very day. Alam niyo po, mas madali pong paniwalaan ang kasinungalingan kaysa sa katotohanan. Mas madali pong maunawaan at paniwalaan ang kasinungalingan kaysa sa katotohanan. Nababaliktad po ang pangyayari. Nababaliktad po. Maging ho sa panahon ngayon. Kaya ang lumaganap na balita sa buong lupain, magpahanggang ngayon, kung kaya't ang mga Israelita ay hindi naniniwala sa ating Panginoong Hesus. Dahil ang balita na kanilang narinig at tinanggap at pinaniwalaan ay ang kasinungalingan. Iyan po yung masakit. Iyan po yung malungkot. At sa panahon po natin ngayon, ganyan din po ang mga nangyayari. Subalit marami pong salamat dahil marami na rin pong mga eksperto ang naghahayag patungkol ho sa mga pangluloko at mga pandaraya nangyayari patungkol sa pandemyang ito na mayroon tayong mga kapatid. Tingnan po ninyo. The high priest and the elders of the nations they are united in doing lies. Nais ko pong banggitin ito. Basahin nyo na lamang po. In Revelation chapter 13, verse 1, and the whole chapter, up to the whole chapter. Ang unang halimaw po doon, the first beast is resembled by the leopard, the bear, and the lion, referring to the political power. Yun po yung halimaw doon. At ang pangalawa po, ang pangalawang halimaw, the second beast, verse 11, he is resembles of the Lamb of God. Siya ay kamukha ng ating Panginoong Hesukristo, referring to religious power. Kung papansinin natin dito, ay kitang-kita po natin ngayon yan. Yung unang halimaw at yung pangalawang halimaw, ang unang halimaw po at ang pangalawang halimaw na tumutukoy sa political power and religious power, na kung saan ang lahat ng tao ay sapilitan na tinatakan sa kanang kamay o sa noo ng pangalan ng halimaw upang ang sino man ay hindi makabili o makapagbinta maliban na mayroong tatak. Kaya ngayon po ay voluntary pa lang ho ngayon ang vaccination, pero darating po ang isang araw magiging mandatory po yan. Tandaan po ninyo itong sasabihin ko sa inyo.
Kaya ngayon po, tayo po dapat ay magpakatatag. Ang sabi po dito ng Panginoon sa John 17 verse 9 up to 12, I prayed for them. I am not praying for the world, but for those you have given me. For they are yours. All I have is yours, and all you have is mine. And glory has come to me through them. I will remain in the world no longer, but they are still in the world. And I am coming to you, Holy Father. Protect them by the power of your name, the name you gave me, so that they may be one as we are one. While I was with them, I protect them and kept them safe by that name you gave me. None has been lost except the one doomed to destruction, so that Scripture would be fulfilled. Alam niyo po mga kapatid, ang Panginoon po ay nanalangin sa kanyang mga alagad at sa lahat ng mga sumasampalataya sa ating Panginoon. Nanalangin siya na tayo ay ingatan habang tayo po ay nasa sanlibutan. Ang panalangin ng Panginoon ay hindi para sa mundo o para sa buong sanlibutan, kundi ang panalangin ng Panginoon na ingatan ay doon lamang sa mga sumasampalataya sa Kanya. Yun lamang sumusunod sa Kanyang banal na kalooban. Yun po ang panalangin dito ng Panginoon. Ang panalangin ng Panginoon na huwag mo silang pabayaan. Ingatan mo sila at patuloy silang mabigkis ng iisang espiritu. Magkaisa sa pagsunod sa kalooban ng Diyos. Mabigkis sa isang pananampalataya. Mabigkis sa isang paniniwala. Mabigkis sa isang gawain ang mapapurihan at maluwalhati ang Diyos. Ito po ang panalangin ng Panginoon nung siya po ay malapit nang umuwi o bumalik sa kalangitan. At sabi ng Panginoon, iningatan ko sila sa pamamagitan ng kapangyarihan ng iyong pangalan na ibinigay mo sa akin. At iyan po ay ang pangalan ng ating Panginoong Hesus. Sa pangalan po ng ating Panginoong Hesus, tayo ay maiingatan lubos. Tayo ay maliligtas dahil mas makapangyarihan ang tinanggap natin kaysa espiritu na namamayani sa sanlibutan ito, na patuloy nandaraya, patuloy nanluluko. Katulad sa ating binasa kanina, patungkol sa pagkabuhay na maguli ng Panginoon, na ito'y napalitan ng kasinungalingan at pandaraya. Ngayon mga kapatid, itong mga nangyayari sa ating kapaligiran, ito po ay pinahintulutan na rin ng Panginoon bilang kahatulan sa mga hindi sumusunod at di sumasampalataya sa Kanya. Tandaan po natin mga kapatid, dalawa lamang po mayroon ang buong mundo. Isang katotohanan at isang kasinungalingan. At marami po ang naniniwala. Subalit mga kapatid, mga kababayan ko, mahal tayo ng Diyos at ayaw ng Panginoon na tayo ay mapahamak. Ito po ang iiwanan ko sa inyo. Sa Hosea chapter 4 verse 6, sabi po doon, my people shall perish because of lack of knowledge. Ang kakulangan sa kaalaman sa salita ng Diyos, na kung saan ito po ang salita na nagbibigay pag-asa. Ito po ang salita na nagbibigay ng magandang balita, na ang lahat ng sumampalataya, tumanggap sa ating Panginoong Hesus, ay mayroon pong kaligtasan. May kaligtasan sa lahat ng kasinungalingan, may kaligtasan
sa mga sakit at karamdaman kay itong pandemyang ito? I do believe when you believe to our Lord Jesus Christ, God will protect you. God will save you from any harm of this world. Mga kapatid, mahal po tayong lahat ng Panginoon at ayaw niya tayong mapahamak. Kaya po, dilidilihin po natin ang salita ng Panginoon. Pagbulay-bulayan natin, basahin natin ang kanyang mga salita. At patuloy tayong manalangin sapagkat ang Diyos po na makapangyarihan sa lahat ang siyang mag-iingat sa atin at magbibigay sa atin ng mga biyaya na kung saan pangangailangan natin sa araw-araw. Ang Diyos po ang magpo-provide noon. Huwag po tayong maghinawa sa dulog sa Kanya. Manghawakan tayo sa Kanyang mga pangako. Maraming pong salamat sa inyong pakikinig. Naway na pagpala po kayo sa salita ng Panginoon. God bless.